Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga minamahal kong star viewers, mga kapatid? Welcome back. So, ang reading po natin ngayon is about your month of November. Kamusta po kayong lahat dito mga kapatid? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, alamin natin ang inyong tungkol sa darating na buwan ng November. Mga Spirit Angels, ano ang darating? Sino or ano ang darating nitong buwan ng November? Month of November, Spirit Guide Angels, sino or ano ang darating sa ating mga collective reading. Again guys, this is collective. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakakaresonate. Kung hindi po ito para sa inyo. Kung hindi ka nakakaresonate kung hindi nyo nagustuhan yung mga nasabi ko dito, hindi po yun para sa inyo. But then again, iba-iba po yung story ng buhay natin. So, huwag nyo pong lahatin ang mga nabanggit ko dito. Alright? Dahil ito ay general reading, hindi po ito private reading. Ito ay collective reading. Spirit Angels, alamin natin kung ano or sino ang darating sa ating buwan ng November for all my collective. Alright, studies. There will be finances for the month of November. And family. Family. So another family confirmed. One more. For the month of November for all my collective Spirit Angels. Alright, justice. So, this is about justice for the month of November. So, nakukuhanan ko. Guys, again, pakilakasan po ng volume ng reading na ito dahil hindi ko po gamit ang aking mahiwagang microphone. So, iba-iba po yung gamit ng gadgets na gamit natin. So, pakilakasan na lang po kung hindi nyo po ako or hindi nyo po narinig itong reading na ito. Kung medyo mahina, pakilakasan na lang din. Alright, so Spirit Angels, alamin natin yung darating na buwan ng November for all my collective. Right. Okay, so when it comes to your finances, this is about your finances, no? So, guys, you just have to be more patient, Mas maging pasyensya ka, mas, pasensyosa, and, just be more, siguro yung iba sa inyo dito, napaka-low vibration. You know what I mean? Like, laging malungkot, nagmumukmuk, parang nawawalan ng gana sa buhay. But then again, wag po kayong mawalan ng pag-asa. I am encouraging you, our spirit team, in-encourage po kayo, Spirit Angels, na pilitin nyong abutin ang inyong pangarap sa buhay. Ito mga hinihiling nyo, ito mga bagay na gusto nyong ma-achieve. Again, stay strong, kaya nyo ito. Huwag lang kayo mawalan ng pag-asa. It takes time para ibigay ng universe ito mga hinihiling natin, So, kailangan talaga na maging magpasensya at pasensyoso tayo when it comes to our finances or whatever na material na bagay or could be an opportunity. Yung iba sa inyo dito nawawalan ng pag-asa or looking forward na sana ay may mas magandang opportunity na darating sa inyo or it could be a love life or a person. But then again, guys, just be more patient sa itong minamanifest ninyo, itong hinihiling ninyo. Medyo matagal, may katagalan ito, no? So, it takes time. I'm getting like, the universe is like working on it, no? They are working on your journey. Itong new door, itong new or bagong opportunity na darating sa inyo, a new hope, bagong, whatever it is, meron itong pagpabago. There will be changes, pagbabago na dating sa inyo, an opportunity. So, wag lang tayong wag lang tayong mawalan ng pag-asa or wag lang tayong magrereklamo sa buhay, Lahat naman tayo ay may mga pinagdaanan. Lahat tayo ay it's part of our journey na dapat talaga na pagdadaanan natin ito. But then again, as a reminder mga kapatid, ang lahat ng ito ay kasi iba-iba yung mga soul journey natin o itong mga pagdaanan natin But then again, at the end of the day, it's still up to us kung paano natin how we handle our situation. Yung mga choices natin. Choice nyo yan. Kasi minsan, may mga choices tayo na it's like a bad choice, mga pagkakamali. And yung mga pagkakamaling iyon, that is part of our life, our mistake, na dapat talaga na next time,
we should know na it's like a lesson to learn. There's like a cycle. Siguro yung iba dito paulit-ulit na lang. It could be related sa relationship or nagawa na a choice of something na parang paulit-ulit na lang. But then again, as a reminder mga kapatid, whatever it is, ikaw lang nakakaalam, huwag mawala ng pag-asa and you should learn the lesson from the past mistake. Kung ano itong mga pagkakamali na parang paulit-ulit na lang itong cycle, no, na pagsubok. So, as a reminder, you should learn your lesson from it. Dapat talaga may natutunan tayo nito. Sa mga natutunan natin, it should encourage us, no? Dapat talaga na ito ay nagdudulot o nagbibigay sa atin ng encouragement para magpursigi sa buhay, para ma-receive itong mga minamanifest natin or ma-achieve itong minamanifest natin sa buhay. Ito itong achievement. So for the month of November, you will be focusing on achievement. Itong goal sa buhay. Instead na, kasi kanina tumagilid itong Five of Pentacles. So more on crisis, losing hope, losing opportunity. But then again, for the month of November, in-encourage ka ni universe, no? Siguro this could be about related sa studies mo, sa finances mo, family, justice, whatever it is, related to this, no? Huwag mawalan ng pag-asa because on the month of November, you will be getting this justice, this finances, itong family, studies, you will be busy. Meron itong busy ang peg ninyo when it comes to this matter. Itong hinihiling mo, itong hinihintay mong opportunity. Yeah. Meron kasi ditong napaka-busy body mo for the month of November when it comes to your studies. So, save your energy. Yeah, especially when it comes to your health, no? Kasi, guys, actually, may nagawa na akong reading earlier. Kaya lang hindi ako satisfied. Kasi sa reading na yun, for the month of November, na-realize ko na hindi ko siya pwedeng i-continue. Kasi parang nagmamadali ako doon eh. Kanina kasi parang magulo. Magulo kasi mga anak ko makulit and I have to make them ready kasi matutulog na sila, may pasok pa kinabukasan. But then again, I am getting this energy na kailangan kong baguhin itong reading na ito para mas magkakaroon pa ng clarity. Kasi meron akong na-realize kanina na like a meaning about sa finances. So, mag-ingat-ingat tayo sa mga finances natin, lalo na darating na ang Pasko, November pa lang, no? So, starting from November, the month of November, there will be so much more expenses. Maraming paggagastuhan. Meron ditong, mas lalong naghihirap when it comes to the finances. Kaya nga, yung iba sa inyo dito, parang nawawalan ng gana, parang nawawala na ng ganang magpursigi sa buhay. But then again, the universe is urging you, in-encourage ka ng spirit team mo, archangels. This is like a calling. Meron ditong, for the month of November, you will be getting this help from the universe. It's like, nagsisink in kasi sa akin dito yung kanina, yung lately, yung reading ko about this, yung hindi ko tinuloy. Yes, I'm still going to share. I-share ko pa rin sa inyo yung kukuha kong energy kanina. No? It's like a konektado siya sa dati kong reading from this reading. No? Yeah, so, connected that's ko na lang itong reading for the month of November kasi nagsisink in talaga siya. So, for the month of November, there will be like a higher calling. No? So, more on active, more on busybody. So, magbibisi-bisihan ka. Again, meron dito sa inyo na naririnig ni universe ang inyong mga pinapanalangin. So, continue on what you're doing. Itong mga pinapanalangin ninyo, mga kapatid, itong mga hinihiling nyo kay universe, huwag kayong mawala ng pag-asa. So, ito yung nakuha kong energy kanina. Yes. So, ito mga hiniling pinapanalangin nyo kay universe when it comes to your family, health, finances, sa pag-aaral, justice, healing. Again, I'm also getting like the third party. You could be dealing with like a third party o nasaktan ka, na-scam, or a third party na
whatever it is, ikaw lang nakakaalam ha, kasi iba-iba yung story ng third party. It could be na relationship third party, or a family member na nakikialam, or something about na nakikialam sa buhay mo. Again guys, for the month of November, as a reminder mga kapatid, ikaw dapat talaga ang mag-control sa buhay mo. Do not let anybody to control you. Emotionally, physically, financially, even sa studies mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo. Okay? Ikaw dapat ang mag-guide sa sarili mo. Ikaw dapat ang gumagawa ng paraan. Do not let anybody to control you. I mean, wala namang problema kung may mag-offer sa iyo ng tulong, ano. But it's not because na sila ang nagbibigay tulong sa iyo, sila na ang may karapatang mag-control ng buhay mo. No. Dapat may boundaries. Okay? So, yes, continue on getting your goal, or yung trabaho, o yung dream job mo, itong hinihiling mo, keep going. It takes time kasi meron dito nawawalan ng gana na pumasok sa trabaho, or nawawalan ng ganang pumasok sa school, nawawalan gana na magpursige sa buhay, magnegosyo, or pumasok sa trabaho, pabalik-balik na lang. It's like yung cycle ng buhay mo paulit-ulit na lang. So again, as a reminder guys, kayo ang may hawak ng inyong destiny. Even na may nakalaang maganda para sa inyo, choice nyo pa rin yan. You know, kasi sa simula pala ng buhay natin dito, may plano na si universe para sa atin. May nakatadhana na para sa atin. And then, nasa sa inyo pa rin yan kung gusto nyo baguhin yung destiny ng buhay mo, yung takbo ng buhay mo. Kaya yung iba sa inyo dyan, di ba, na, or yung iba sa atin, nagsasuffer tayo because we make our mistake. Gumawa tayo ng hakbang o itong choice na ito, or may pinili tayong bagay na hindi dapat gawin, and now we are paying the price. You know what I mean? Napupunta sa atin or sa huli tayo ang naghihirap. It's because itong mga pagkakamaling nagawa natin. As a reminder guys, those mistakes na nagawa natin sa buhay, dapat talaga ay mabago natin. Dapat talaga ay meron tayong ma-realize dito na tama na. This should end. Dapat talaga magpursige tayo. Dapat hindi natin hayaan itong mga taong kinukontrol tayo. Yeah. Relationship, friendship, family, sa finances, sa pag-aaral, or it could be like about sa justice, no? Sa legal. Kailangan talaga, when it comes to a legal matter, no? Dapat talaga dumadaan tayo sa positibong proseso. It takes time. Meron dito nawawalan ng pag-asa. Siguro, there could be like a paperwork, no? Mag-a-abroad ka man. Guys, it takes time, no? Continue on praying. But then again, for the month of November, whatever you pray, naririnig ng universe yun. Pasensya na sa ingay ha. The universe heard your prayers, mga kapatid. Kailangan talaga pagpapasensya lang dito. Hindi agad-agad na parang Jenny in the, parang Genie in the bottle na lang, na isang hiling lang agad-agad na ibibigay. No, it takes time. So, kailangan pagpapasensya lang. But then again, meron naman dito na whatever na pinapanalangin nyo, it's working. Like again, the universe already working on it. It takes time. You are healing. Yung iba sa inyo dito, kanina nabanggit ko yung third party. Yes, guys, you are healing from that pain, from the past relationship, past friendship, family members. And again, forget and forgive. Sino ba't naman tayo para hindi mag-forgive sa isang taong humihingi ng pagpapatawad? Meron din kasi dito kanina na nakuhanan ko ng energy na was a third party. Kasi nakukuhanan ko na for the month of November, you can give chance, no? Walang mali na magbibigay ng chance sa isang karelasyon mo. As long as yung person mo or both parties are, willing na magbago, willing na magbigay, willing na magmahal muli para sa ikakabuti ng bawat isa sa pamilya, at lalong-lalo na't kung may mga anak na kayo.
Walang mali sa pagbibigay ng pag-asa or new beginning. Kasi meron dito ay um, prayers will be answered, especially for the month of November. Relationship, meron ditong ikakasal, meron ditong magbubuntis, meron ditong is something about friendship, no? Friendship, family matters, sa finances. But then again, when it comes to your finances, meron kasi dito na kailangan talaga magtitipid kayo guys when it comes to your finances. Meron naman magta-travel sa inyo. And then again, you will be so busy. Meron karamihan sa inyo dito busy sa pag-aaral, kaliwat kanan yung parties, kaliwat kanan yung celebration, meron magbubuntis, and someone here, a group of family, friends, na they will be willing to help you. Meron naman kasi dito nakukuhanan ko na someone is like praying, a prayer group, yeah, about your health. Siguro meron ditong ooperahan or whatever it is. Guys, yes, that will be for the month of November. Kung ikaw itong ooperahan. Yes, a group of friends will be going to pray for your success recovery. Yung iba naman siya dito, you will be finally have this realization for the month of November. Marami kang ma-realize. O meron sigurong may ma-realize ka dito na tama na. Siguro this could be a relationship or somebody na very controlling. Siguro ma-realize mo for the month of November na kaya mo naman pala. Kaya mo naman pala na without this kind of toxic relationship or toxic people around you, or siguro sa marriage, maybe you might be dealing with the toxic family members or marriage, something about marriage. Maybe you are dealing with the something about justice. Again, merong ikakasal sa November. Meron ding magse-celebrate sa November. Celebration sa kasal is like wedding anniversary. Meron namang ikakasal sa justice, or meron naman ditong siguro paperwork na hinihintay mo, either divorce or working on sa pagpaprocess ng papeles. Yes, itong hinihintay mo, yes, it takes time. Continue on praying kasi itong pinapanalangin mo, it's working. Kasi si universe, itong spirit team natin guys, they are working. Naririnig nila ang panalangin mo. Kung feeling mo na walang pagbabago sa buhay mo, you need to, kailangan talaga na baguhin yung energy mo, no? Instead na mag-focus ka sa mga negatibong bagay, kailangan talaga baguhin ito. Kasi kung nakafocus ka sa mga negatibong bagay, mas stuck ka dyan. Magiging matumal yung takbo ng buhay mo. Itong finances, itong opportunity, or itong hinihintay mo, papeles, sa finances, family, studies, mas magiging mas stuck ka talaga dyan, mentally, emotionally, physically. So, for the month of November, keep going. Huwag mawala ng pag-asa. There's so much friends and family, andyan lang sila. Kaya ka lang tulungan. Mag-reach out ka lang sa kanila. Someone is going to give you a blessing. So the universe, meron tayong dito the universe is giving you a blessings, whatever you are praying, or kung ano itong hinihiling mo. A blessings of marriage, a blessings of finances, a blessings of an opportunity, or a blessings about sa pag-aaral mo, or itong mga pinagdaanan mo. There will be something opening soon for the month of November. But then again, you will be receiving a phone call. Itong tawag na ito, or itong tulong na darating sa iyo for the month of November, finances, happiness, abundance, a new baby, ito ay it's like a work from God's. Ito ay bigay or biyaya ng Panginoon para sa iyo. God bless you all. Affirm this, and wag na tayong malungkot. Chine-cheer up ka na ng mga spirit team mo. Whenever, guys, whenever I do this reading, lagi kayong chine-cheer up ng mga spirit team natin. Kasi meron kasi dito nagmumukmuk,
nawawalan ng pag-asa sa buhay, nalulungkot palagi, heartbroken, hindi pa nakapag-move on, nasasaktan, na-offend, nadi-discourage, na-discourage sa buhay dahil matumal yung takbo ng finances mo. But then again, pinupursige ka ni universe na keep going. Pagplanuhan mo, hindi pa huli, no, para magbago. Baguhin mo itong mga pagpaplano mo. Siguro oras na para baguhin itong strategy sa finances, sa pamilya. Okay? Yeah. Like again, I'm also getting like a warning. Kasi kanina yung dating video na gawa ko, there will be a warning for you. And this is like a connect. Okay? Meron itong connection sa reading na ito sa inyo. Meron dito sa inyo na someone is going to, or you will be meeting a new person for the month of November. This could be a new classmate, a new friend. Meron itong ipapakilala sa iyo for the month of November. This person could be like, malakas ang hatak ng taong ito para sa iyo, mga kapatid. Okay? So, ano ba yun kanina? Yeah. There is like, siguro a relationship. Malakas ditong relationship eh. Or this person's very attractive. Ma-attract ka sa taong ito. Hindi mo siya makakaligtaan itong taong makilala mo for the month of November. But then again, mag-ingat-ingat tayo kasi meron itong, this person's very like, attractive, charming. Kaya lang, this person could be a trickery, no? A cheater, or, yes, maybe this person is going to offer you like a one night stand, but then again, guys, you are more than that. Do not let this person to just use you. Kasi meron ditong, this could happen already to some of you, very specific. Nangyari na siguro ito sa inyo, itong one night stand. But then again, kung itong taong ito ay magbabalik, magre-reach out, magpapapampam sa inyo, guys, do not let this person to, to get into you again. Na makipagbalikan or to use you, to scam you again. Kasi itong taong ito, akala niya hindi ka pa nagbago. Guys, hindi na oras para magpapautos sa ganitong klaseng tao. This should be, siguro isa ito sa mga lesson na dapat mong matutunan. Like again, pabalik-balik na lang. Alright? So, dapat talaga mas nagiging wise tayo. Habang umiikot itong mundo, you know what I mean? Like, it's like a cycle, habang nagkakaedad tayo, dapat talaga mas nagiging marami na tayong natutunan. And that's what the lesson that we have to learn here. Hindi tayo tumatandang paurong. Alright? I'm not trying to, hindi ko naman kayo pinapagalitan, no? This is like a reminder. Kasi dito meron tayong a cycle of parang paulit-ulit na lang. Walang pagbabago. Kasi, siguro hindi mo napapansin na there's something here na dapat mong matutunan, na dapat mong baguhin. Whatever it is. It could be a relationship, kasi meron ditong paulit-ulit na lang. Ilang beses na akong nasaktan, ilang beses na akong na-scam, ilang beses na ako na-betray. Alright? So, hindi dapat na anong tawag doon? It's like ignoring it. Hindi mo dapat na-ignore itong sitwasyon ito, mga kapatid. Kasi kung ini-ignore mo ito, nag-attract ng mga tao na nagte-take advantage sa inyo. So, do not let this to happen, especially when this coming month of November. Huwag niyong hayaan itong taong uutuin ka, gagamitin ka lang, kasi meron itong malakas ang hatak Mahahatak ka talaga ng taong ito. Mas-scam ka, or na-scam ka na noon, please do not let these people to come back again kung ganito yung scheme niya, magaling siyang mang-uto, very, hindi pa rin siya totoo sa iyo. Sabi natin na, nilalambing ka lang, isang lambing lang, wala na. Again,
Guys, be wise. Sa panahon ngayon, dapat talaga maging wise na tayo. No? Hindi na pwede yung innocentity. Yeah. And huwag basta-basta isurrender ang bandila. Lalo-lalo na kung ikay babae. Again, hindi lang sa ano ha, hindi lang sa, pasensya na sa ingay, hindi lang sa gender ano, but then again, huwag tayo basta-basta isusuko, no, ang ating bandila, whatever it is, na yung love natin, okay, sige na, ano na sa akin, nag-confess na itong taong ito. But then again, hindi natin alam kung ano talagang totoong intensyon ng taong ito. You need to dig in more. Alamin mo pa. Nasa sa iyo yung susi. Ikaw ang may hawak ng sitwasyong ito. Kasi sa huli baka ikaw, babalik-balikan ka pa rin ito, oh. Itong cycle of um, itong pagsubok na ito. Babalik at babalik na naman. At syempre, mapapagod din tayo kung ganito na lang palagi. It could be sa finances. At lalong-lalo na itong taong makilala mo, itong tatawag sa'yo, mag-reach out sa inyo. This person might be going to offer you a business. But then again, kailangan talaga guys na dadaan muna sa tamang pagpuproseso. Yeah. Muna kayo, i-check nyo muna yung background ng tao. But then, again, mahirap na kung ura-urada yung pagtitiwala mo sa isang tao. It takes time. No? So, wag basta-basta magtitiwala sa mga tao mag-offer sa inyo ng love, finances, travel. Sa papeles, kailangan talaga, dadaan muna sa positibo or sa tamang proseso. It takes time. Tama lang yan, guys, kapatid. Kasi kung ura-urada, gusto mong bayad-bayaran lang, at the end of the day, na-scam ka na pala. Ikaw lang din ang nakarma. That's just an example for you, no? So, it takes time. At yung iba naman sa inyo dito, for the month of November, I'm also getting merong magta-travel sa inyo dito, may mag-o-offer sa inyo ng love, or sorry, or a gift, may magbibigay sa inyo ng gift, siguro may mag-celebrate ng, again, merong celebration dito, kaliwat kanan. Again, guys, when it comes to your health, kung ikaw itong may hindi magandang karamdaman, or again, guys, please do at have yourself check, sa doktor, mapadoktor kayo kung hindi magandang pakiramdam ninyo, and limit na lang dapat talaga ang inuman or yung kinakain na hindi dapat kainin. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga nararamdaman na hindi maganda, no? So, ingat-ingat and please take good care of yourself for the month of November. And so hanggang dito na lang muna. And yes or no tayo. Okay, Spirit Guide Angels, yes or no for my viewers. So, paki-post ng video and the answer will be yes or no. So, ask a question and the answer will be yes or no. So, yes, there will be a stable, okay, successful, wealthy businessman. Again, you will be getting an offer this for the month of November. It's okay na magbukas ka ng business, negosyo, or especially when it comes to your finances, meron ditong paglalago ng inyong finances. So, dapat focus kayo sa positibong bagay, mga kapatid. Iwasan na itong low vibration, itong pagmumukmok, itong walang gana. Baguhin ang inyong strategy, no? Because for the month of November, you will be getting a help, tulong from the universe. It could be a help from someone else, or an idea, somehow nakakatanggap ka ng idea, or an offer. Again, whatever you asking from the universe, itong pinapanalangin ninyo ay naririnig at ibibigay ng universe sa inyo. Yung iba sa inyo, it might take time, maghintay lang, at darating din ang para sa inyo. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nag-enjoy ka sa reading na ito. Please leave your please paki-like na lang po ng reading na ito kung nag-enjoy ka sa reading na ito, and leave your comment below what do you think about this reading, at nakakatuwa po na mabasa yung mga message ninyo doon sa reading na ito. Alright, I love you guys and I hope to see you guys in the next reading. Bye and thank you.